Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Hindi sumagot si Teresa, pero sa isang bahagi ng kanyang puso ay may kasiyahan siyang nadarama sa sinabing iyon ni Soledad. At hindi sinasadya ay pumasok sa kanyang isip si Christopher. Ang lalaking naging dahilan ng pagkakaalis niya sa kanyang tiya sa Lud. Ang lalaking iyon na nag-aari ng mukhang hindi na niya siguro malilimutan. Pati kaya kay Christopher ay hindi siya maging alangan tulad ng sabi ni Soledad. Napangiti siya sa isipang iyon. Ano ba naman ang pag-asang niyang mapansin pa ng lalaking iyon, ang pagkakaalam niya ay haling na haling din iyon kay Margie. At ano pa ba ang pag-aasa niyang makitang muli iyon kung ganitong wala na siya kina Margie? Dapat lang sigurong kalimutan na niya ang Christopher na iyon. Pati na ang alaala nang nakita niyang paghanga dito sa kanya ng gabing iyon sa Santa Cruzan. Tinapik niya siya ni Soledad sa isang balikat. Hoy, hindi ka na kumibo. Iniisip mo si Jeffrey ano? Tita naman, hindi ako magugustuhan niyon. Nako, maniwala ka sa akin. Tiyak na tiyak kong pagbabalik niyon sa atin, liligawan ka na. Hay nako tita, pag dumating na iyon, saka ko na lang isipin kung ano ang dapat na gawin. Nakarating sila ng maayos sa Valenzuela. Umarkila si Soledad ng 2 tricycle para madalang lahat ang mga telang pinamili nila. Paghinto ng tricycle sa harap ng gate nila ay kaagad na sumalubong ang 2 security guard sa pinto. Ma'am, nariyan po ang kapatid ninyo, si Ma'am Stella. Nagliwanag ang mukha ni Soledad. Sinong kasama? Si Sir Christopher po. Natigilan si Teresa pagkarinig sa pangalang Christopher. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit. Nagpauna nang pumasok ng bakuran si Soledad. Nagtulong-tulong naman ang 2 tricycle driver at ang 2 security guard sa pagpapapasok ng mga bulto ng telang dala nila. Pagpasok ni Teresa ay bumulaga sa kanyang isang magarang kotseng nakaparada sa carport. Makintab na makintab ang pulang kotse. At kahit wala siyang naiintindihan sa mga presyo ng kotse, alam niyang mamahalin iyon. Nasa ayos at porma. Narinig agad niya ang masasayang usapan sa loob. Gusto sana niyang pumasok ng bahay para makita ang Christopher na sinasabi ng gwardiya, pero nagdalawang isip siya. Lumigid siya sa may likuran at doon nagdaan patungo sa tahian. Natigilan siya pagbukas ng pinto. Para siyang napako sa kinatatuyuan sa pagkabigla. Nakatayo sa pinto si Christopher. Nakangiti sa kanya. Sa ayos ng pagkakatayo nito'y mahuhula ang alam na papasok siya at sadyang hinihintay ang pagpasok nila. Para kang nakakita ng multo pabirong sabi nito, pasok na. Tumabi si Christopher para bigyan siya ng daan. Saglit na hindi niya malaman ang gagawin. Parang gusto niyang tumakbo. Parang gusto niyang umiwas na dumaan sa harap ng lalaking iyon na nagpabilis ng kanyang tibok ng dibdib. Alanganin siyang pumasok. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi mo na ba ako natatandaan? Tanong sa kanya nang dumaan siya sa harap nito. Napahinto siya sa paghakbang. Parang nahihiyang tumingin siya sa mukha ng lalaki. Ikaw yung kasintahan ni Margie. Napangiti si Christopher. Ako yung konsorte niya noong Magrena Elena siya sa Santa Cruzan sa inyo. Oo nga, yung kasintahan ni Margie. Sige na nga. Natigilan siya sa sagot na iyon. Bakit parang ayaw aminin ni Christopher na kasintahan nito si Margie? O pakiramdam lang niya iyon? Sige ha, may gagawin pa ako Hinawakan siya ni Christopher sa kamay. Sandali lang. Parang napapasong na ipagpag niya ang kamay ng lalaki. Natigilan din ito. Sorry, may gusto lang kasi akong sabihin sa iyo Sorry din, nabigla ako.
Gusto ko sanang manghingi sa iyo ng paumanahin dahil sa nangyari noong gabing iyon. Hindi ko alam na dahil sa paglapit ko sa iyo'y pinaalis ka pala sa inyo. Hindi nakakibo si Teresa. Alam pala ni Christopher ang tungkol doon. Siguro ikwinento ni Margie. Sorry ha, Teresa. Natigilan na naman siya. Alam na pala nito ang pangalan niya. Kasalanan ko rin naman eh. Paano ko makakabayad ng utang sa iyo? Wala kang utang na dapat bayaran. Kalimutan mo na lang ang nangyari. O magkakilala na ba tayo? Sabay silang napalingon. Papalapit sa kanila si Soledad. Bakit pareho kayong natigilan? Tinatanong ko kung magkakilala na kayo. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Soledad sa kanilang dalawa. Nasa mukha nito ang pagsususpetsa. Oh, hindi ba ninyo ako sasagutin? Tita, nagkita na kami nitong si Teresa, pero hindi pa kami formally nagkakilala. Nangingiting tumango-tango si Soledad. Saan naman kayo nagkita? Napatingin si Teresa kay Christopher. Nasa mukha ang pag-aalala. Nakuha naman agad ni Christopher ang gusto niyang mangyari. Sa isang handaan sa probinsya, tita. Bisita kami pareho doon pero hindi kami nagkakilala. Pinagkilala silang dalawa ni Soledad. Inilahad ni Christopher ang kamay. Alanganing inabot naman niyon niya ang kamay ng lalaki. Mariin ang pagkakakamay sa kanya ng lalaki at halos ayaw na nitong bitiwan ang kamay niya. Kailangan pang hilahin niya iyon para bitiwan ito. Tinatawag ka na ng mami mo, Christopher. Uuwi na raw kayo. Uuwi? Bakit ang dali naman? Sabi ko kasi huwag na muna niyang kunin ngayon yung mga order niyang throw pillow at mga bedsheet dahil mga bagong design kaming gagawin sa susunod na linggo. Balikan na lang kako niya next week. Bumaling si Christopher kay Teresa. Uwi na pala kami, Teresa. Gusto ko pa sanang magkausap tayo ng matagal eh. Anyway, ako na lang ang babalik dito para kunin ang ma-order ni Mami. Kimingiti lang ang sinagot ni Teresa sa pagpapaalam na iyon ni Christopher. Magkasunod ng tinungo ni Nina Soledad at ng pamangkin ng pinto. Lumabas siya ng tahian at tinungo ang hardin. Gusto niyang makita si Christopher sa pag-alis nito. Hindi pa nagsasawa ang mga mata niya sa pagtingin sa mapang-akit na mukha ng lalaki. Nagkubli siya sa mga halaman nang makita niyang lumabas si Christopher at ang mami nito nakamukha rin ni Soledad. Mas maganda nga lang ang babae kahit halatang may edad kay Soledad dahil sa pagkakaayos sa sarili. Kasunod ng dalawa si Soledad. Sumakay na sa kotse ang dalawa. Sa driver's seat si Christopher at sa tabi nito ang ina. Nakadama siya ng bahagyang lungkot nang tunguhin ng sasakyan ang ngayon ay nakabukas ng gate. Hindi siya umalis sa pinagkukublihan hanggat hindi nawawala sa paningin ang magarang kotse ni na Christopher. Nasa dibdib niya ang isang kamay nang lumabas siya sa pinagkukublihang mga halaman. Dinabadama pa niya ang kasiyahang pumuno sa kanyang dibdib sa pagkikita nilang muli ni Christopher sa formal na pagkakapakilala sa kanila. Muntik pa siyang bumangga sa kasulubong dahil hindi siya nakatingin sa nilalakaran at nagulat pa siya nang magtaas ng paningin. Tita Sol, gusto kitang makausap, Teresa. Tungkol saan, Tita Sol? Tungkol kay Christopher. Namasa ang mga mata ni Soledad matapos marinig ang kwento ni Teresa. Hindi lamang kung paano sila nagkita ni Christopher ang ikwinento ni Teresa, pati na rin ang buhay nilang mag-ina sa poder ng matapobreng tiyahin. Kagat niya ang mga labi matapos magkwento. Walang hinto ang patak ng kanyang luha. Hindi siguro maaring hindi siya maiiyak kapag ikinukwento ang buhay nilang mag-ina. Sabay pahalo silang nagpahid ng luha ni Soledad. Dapat pala talagang magtagumpay ka sa pakikipagsapalaran mong ito para makuha mo ang inay mo't kapatid. Marahang tumango si Teresa. Malaki ang bahay na ito, Teresa. Hindi ko ipagdaramot ito para sa iyong inay at mga kapatid. Umiling si Teresa.
Mahirap mapaalis si inay sa bahay na iyon, Tita Sul. Ang nakikita lang niya ay ang mga naitulong sa amin ni Tia Soledad. Ang mga nagagawa namin para sa kanila ay hindi niya naiisip. Ano ang binabalak mo? Mag-ipon ng sapat. Kailangan makita muna nila na maari na talaga kaming mamuhay ng hindi nakasandal kina Tia Salud. Ang dalawa kong kapatid, madali ko silang makukuha. Alam kong mahihirapan din sila sa bahay na iyon. Paano ang inay mo? Kapag napatawad na niya ako, madali ko na sigurong mahihikayat na bumukod. Kailangan lang talaga nilang makita niyang kaya namin ang magsarili. Yung kuya mo, isang malalim na buntong hininga ang hinugot ni Teresa sa dibdib. Hindi ko alam kung saan siya naroroon, Tita Sul. Pero gusto ko siyang hanapin. Kung paano, hindi ko alam. Gusto kong mabuo muli ang pamilya namin, Tita. Ano ba ang may tutulong ko sa iyo? Natigilan si Teresa, napatitig kay Soledad. Kitang-kita niya ang katapatan sa mukha ng kaharap. Napakalaki na nang naitulong mo sa akin, Tita. Hindi na ako maghahanap ng higit pa roon. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ni Soledad. Ginagap niya ang isang kamay ni Teresa. Teresa, sa maniwalat ka at hindi, naging masaya ako sa pagkakadating mo dito. Siguro dahil matagal akong namumuhay ng nag-iisa. Hindi na iba ang turing ko sa iyo, Teresa. Kaya kong kakailanganin mong ng kahit anong tulong. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Naririto lang ako. Napayakap si Teresa kay Soledad. Salamat, Tita. Salamat. Excited si Soledad na makita ang magiging itsura ng mga design ni Teresa. Kaya ang maunang pirasong natapos ng umagang iyon ay isinuot agad nila sa mga throw pillow sa sala. Teresa, mukhang napakaganda, napaka-eleganteng tingnan. Bumagay kasi ang kulay sa design, Tita Sul. Nang maisuot ang mga punda sa throw pillow, ay inayos ni Soledad sa sofa at saka sinipat-sipat ang kabuang itsura. Talagang napakaganda, Teresa. Palagay ko'y lalong gaganda ito kung katerno ang seat cover natin. Nakangiti lang si Teresa, pero masayang-masaya siya sa nakikitang kasiyahan ni Soledad. Iyan ba ang order ng mami? Sabay silang napalingon sa may pinto. Nakatayo roon si Christopher at nakatingin sa kanila. May hawak itong kahon ng regalo. Chris, kahapon ka lang narito ah. Palapit si Soledad sa pamangkin. Hinangka ni Chris ang tiyahin. Masama bang dalawan ko ang paborito kong tiyahin? If I know, hindi ako ang talagang sadya mo. Tumawa si Chris. Actually, napadaan lang ako dito dahil malapit dito ang project site ko. Naisipan ko na tuloy na dumaan para malaman kung matatapos na ang order ni Mami. Ay nako Chris, I know you Chris. Alam na alam ko kung bakit ka napadaan dito. Nakangiting napakamot sa ulo si Christopher. Tita naman, binubuko niyo ako eh. Hindi naman malaman ni Teresa ang gagawin. Hindi siya makatingin sa dalawa dahil nahihiya siya kay Chris. Pero may kasiyahang pumupuno sa kanyang dibdib dahil alam niyang siya ang dahilan ng pagdalaw na iyon ng binata. Ang mabuti pa magmerienda ka muna. Sabayan mo na kami ni Teresa. Sige nga tita, medyo ginugutom na nga ako eh. Binalingan ni Soledad si Teresa. Teresa, halika, maghanda tayo ng merienda natin. Chris, halika na rito sa loob. Sige nga, tita. Sige na nga, tita. Hinila na ni Soledad ang parang natutula lang si Teresa patungo sa kusina. Sumunod si Christopher. Teresa, para sa iyo. Nakangiti si Chris habang iniabot sa kanya ang regalo. Para sa akin, chocolates. Wala namang okasyon na. Nakangiting itinulak ni Soledad ang kamay niya para abutin ang regalo. Kunin mo na at masama ang tumatanggi sa grasya. Lumalabo ang mata.
Himing ngumiti si Teresa kay Chris nang abutin ang regalo. Salamat. Walang anuman. Gumawa ng orange juice si Soledad. Naghiwa naman ng cake si Teresa at sabay-sabay silang dumulog sa hapag. Malapit lang ang site ng project namin dito, teta. Kaya palagay ko, madadalas ang pasyal ko sa inyo. Ako ba naman ang pagpapasyalan mo? May halong pabibirong tanong ni Soledad. Kinindata ni Chris si Teresa. Siyempre, kayong dalawa ni Teresa. Bakit pati ako? Nakuhang itanong ni Teresa. Wala, gusto lang kitang maging kaibigan. Dapat lang dahil dito ka naman nakatira kina tita eh. Ngumiti lang si Teresa pero hindi kumibo. Kinikilig na naman ang puso niya. Panay ang panakaw na sulyap niya kay Chris na napakagwapo sa dilaw na t-shirt at makipot na pantalong maong. Natapos silang kumain. Paano tita, tutuloy na ako, Teresa? Kailang ka babalik para kunin ang order ng mami mo? Tumayo na rin si Soledad. Kailan ba niyo matatapos? Binalingan ni Soledad si Teresa. Sa linggo na lang ninyo balikan. Sagot ni Teresa na nakatingin kay Chris. Ako ang gagawa ng order ng mami mo. Wow, special ha. Natawa si Soledad. Sige na nga, Chris, at baka masyado kang maantala sa trabaho mo. Teresa, ihatid mo na siya si Gabe. Saglit na natigilan si Teresa pero sumunod siya kay Chris nang tunguhin ng lalaki ang pinto. Pagbalinggo, may trabaho rin kayo? Pabulong na tanong ni Christopher. Kung maraming order si tita, isa linggo, maaaring wala. So pwede kitang yayaing lumabas? Ha? Oh, may nakakabigla ba sa sinabi ko? Kuwang kasi baka hindi ako payagan ni Tita Soledad. Akong bahala doon. Ano, sa linggo? Ikaw ang bahala. Hayan, pumayag ka na ha, wala nang bawian. Napangiti na lang siya sa nakikitang katuwaan ng binata. Nasa labas ng gate ang kotse ni Chris. Pagdaan nila ay sinaluduhan pa ito ng dalawang security guard. Sumakay na ng sasakyan ang lalaki. Nginitian siya nito at kinawayan. Kumaway na rin siya at hinintay na makaalis ang sasakyan bago siya nagbalik sa bahay. Sinalubong siya ni Soledad sa may pinto. Teresa, pilitan ninyong matapos ang lahat ng pang-sample natin. Baka dumating bukas si Jeffrey. Kailangan may makita na siya para makapag-sample siya sa mga outlet natin. Ako ang bahala, tita. Baka mamaya lang bago mag-uwian, ang mga mananahi gawa na lahat ang pang-sample natin. Hinawakan ni Soledad ang isang braso ni Teresa. Nako, Teresa, ngayon pa lang ay natitiyak kong marami ang magkakagusto nito mga bagong design natin. Sana nga, tita. Hapon na ng araw na iyon ay dumating si Jeffrey. May dala itong isang mamahaling cake at isang kahon ng rosas. Itong cake para sa inyo, tita. Itong rosas, alam na ninyo. Kumindat pa si Jeffrey sa matandang dalaga. Teka, bago ko ipatawag sa tahian si Teresa, halika muna sa sala at tingnan mo ang mga bagong gawa namin. Inilapag ni Soledad sa katabing mesa ang cake at ang kahon ng rosas at saka inakay si Jeffrey patungo sa sala. Hayan, tingnan mo yung mga punda ng throw pillow. Anong masasabi mo? Saglit na hinagod ng tingin ni Jeffrey ang mga nakaayos na throw pillow. Dinampot nito ang isa at pinagbali-baliktad na parang sinusuri ang pagkakagawa. Tita, maswerte kayo kay Teresa. Napakaganda nito. Pulido pa ang pagkakagawa. Kanina ko pa nga binabalik-balikan tingnan yan eh. Talagang napaka-class ng dating eh, pang mayaman. May sample na ba tayo nito, tita? Hintayin mo ako dyan at tatawagin ko si Teresa. Palagay ko'y may madadala ka na pag-uwi mo. Nagmamadaling tinungo ng matandang dalaga ang tahian at tinawag si Teresa. Nang magbalik ay kasama na ang dalaga at may dala ng mga bagong yaring punda ng unan, bedsheet, apron at iba pang mga ginagawa ni na Teresa. Tumayo si Jeffrey nang makita ang si Teresang papalapit. O, kumusta ka na, Teresa? Mukhang bising-busy ka.
Oo nga, tinapos kasi namin itong mga pang-sample mo eh. Heto, tingnan mo. Inilapag ni Teresa sa center table ang dalang mga sample. Teka, hindi man lang pala kita naalok ng kahit anong drinks, Jeffrey. Ano ba ang gusto mo? Huwag na, tita. Busog pa ako eh. Katatapos ko lang.